na chika yung inyong problema, ang sasagot niya lang, so, meron na po bang tatayo dyan? Para mag-pray naman tayo. Tumayo kayo. So anyways, palagay ko ay marami pa kayong gustong sabihin at hindi nyo na ma-voice out. Nais ko lang pong sabihin na dako tayo sa church ng Moke. Alam ko na marami ang gustong magsalita, especially yung mga na-touch niya ng mga kabataan na parang apo niya. Oo. Nakita niyo yung mga picture, may pa-kandong-kandong pa. Yeah, that's how Lola Tess is. No, napaka-joyful niya. Pagkasama niya yung mga youth, parang siya na-youth. No? At kung sakali man, na may malapit sa kanyang puso, ay tatayo na talaga dito at hindi niya na mapipigilan yung kanyang sasabihin kung siya nagkaroon ng mas malapit na ugnayan sa ating Ayan! Ito lang po. Tama po ba? O, tissue daw. Tissue. O, mga pangit sentences lang. Dahil meron pang apat. Good evening po sa lahat. Ako po, Sir Mesajil, ang mga pag-aala. Isa po sa abot po ni Lola Tess sa church. Ako po, hindi po by blood, but ako po by heart po, hindi po hindi po physically na apo, pero tinutuloy niya po kaming apo. And si Lola Tess po, sinabi niya po sa akin bago po siya mawala na see you next week po. Tapos nung nalaman ko po na wala siya, yung see you next week na po is see you in resurrection morning po. Nasa school po kami nun, tapos nag-release po kami. Tapos nung nalaman po namin ni Tita Ivy na wala na po si Lola. Iyak po po ni Tita Ivy kasi namin na po sa akin na wala na po si Lola. Tapos full day po, is nakatulala lang po ako kung nandiyan po sa wala na pong gagawin namin pag midweek o kaya Vesper or Sabbath po. Ito po yung unang midweek na hindi po namin siya kasama. Almost mag-4 years na po kasama si Lola Tess, pero iniwan niya na po kami. Wala na po yung Becca po, abot na pining inuman ko. Becca, kuha mo ako ng itlog. Wala na po. Becca, kaya tapos po, pag binibiro po namin si Lola Tess na nasa sakyan po siya, pengi po Maria Lola Tess, tapos magbibigay po siya, pero hindi po namin tinatanggap. No more advice po from Lola Tess. Si Lola Tess po yung isang nagpapasaya sa akin. Pag malungkot po ako, tinatanong niya po lagi, pero kaos po kasi mawag ka man na naman. Nahirap lang po tanggapin na wala na si Lola, pero hindi po natin tanggapin. Kasi hindi man po siya nawala, umuwi lang po siya sa totoo ng bahay. Ayan, napalita naman pa kayo. Tissue please. Okay, meron pa ba na gusto tumayo dito? Baka merong representative ng Mawake? Wala sa students. Ha? O si Lola? Come over. Okay. May dalawang bagets dito magsasalita. Magpakilala mo na kayo? Mga
Second. Ako po yung malapit basta po kasi good evening po. Ako po si ako po yung isa po sa mga apo ni Lola Chris sa church po. Si Lola Chris po, isa po siya sa talagang pinakamabait na lola ko po sa church. Kasi po, ako po yung pinaka-maganda po sa church. So, nagsistruggle po ako sa pag-balance po ng school activities po at the same time po ng church church works po. So sila landas po niya, palagi niya po ako motivate tapos sinusure niya po talaga na pag lunch time po, palagi na po ako hinahanap na kumakain na po balik ako ng lunch. Tapos lagi po sinasabi ni Lola sa akin. Actually, halos lahat po ng makatanda sa church talaga. Nagbibigay po sila ng song po na gusto nila kantayin po po sa pagmamalala ko. So, at kung may sinabi po si Lola sa akin, sabi niya, may isa lang pong kanta yung Asidor. Natingin niya po, babagay po sa boses ko. Tapos sabi niya, practicing ko daw po yun. Kaya pag namatay daw po siya, kantayin ko daw po. Hindi ko man po practice. Kasi hindi ko po naisip siguro. Kasi tingin ko po sa mga tanda sa church na talagang strong po sila. Na hindi ko po naisip na pwede po silang mawala sa amin. So hindi ko po talaga siya inalala. Ang time po na sinabi po sa akin, nandyan po yung pinsan ko na si Rizal. Nasa school po ako kasi may pasok ako na nahihirap. Ilang na po ako sa status or condition po ni Mama Chris. Talagang hindi po ako nakapag-function ng tama. Tapos nag-pray po ako ng pray. Tapos, nakadi po na yun na meron po kami presentation sa major subjects po namin. So sabi po ng teacher ko, pwede naman na po uwi, pero yung grades ko, pero deduction yun. So ginawa ko po nun habang nagpe-present po ako yung nasa isip ko po sila. Sumiiyak po ako habang nagpe-present ako sa loob. And then yun po, after ko mag-present, nabasa ko po yung lesson yun po. Wala naman po sila. Sobrang sakit na po kasi siya po talaga yung naging lola ko po. Malis po sa tao ko ng pag-ibig. Sila na po yung silbi na lola ko. Ako naman po, si Guy. So, may share ko lang po. Ako po yung ako niya, lagi ko po siya inaasar. Tapos, kinikilite, ganyan. Tapos po siya, ay, Wednesday po yun, midweek. Kasi, parang, ganyan, kilite. Tapos po, sabi niya pa nga po sa amin, na secret lang daw po namin na may kilite po siya sa kilikili. Tapos, ano po, kapag po may kailangan ako, kapag po magkakaking ganyan, lalapitan ko po si Lola. Tapos, sasabihin niya po na, sige, mag-send ako. Tapos paminsan,
ugali po talaga ng mga lola yung magbibigay po siya patago para hindi po alam ni yung mga nasa quiet din po. Para hindi daw po sila like makalalo po ba yun sa pagpapakan. Yun po. Tapos, kapag nag-open po ako sa kanya about po sa church, pag nahihirapan po ako, lagi na po pinapalakas yung loob ko. Tapos, sasabihin niya po na lagi lang daw po nandiyan si Lord sa akin. Tapos, dito lang daw po tatagan yung loob ko. Then, one time po, may pinalabas po siya sa amin na yun na magbubuldak daw po kami kasi po yung nagrereklamo po kami kasi po parang wala po bonding na hindi po ulit gagawin sa bahay nila. Kasi sabi niya po sa amin na promise niya po sa amin na sabay-sabay daw po kami kakain ng buldak sa bahay nila kahit atabawan siya. Basta po makita niya daw po kaming masayang lahat ng youth sa mga kailan magbabanding po sa kanila. Magiging masaya din po yung card niya. Tsaka po, kapag ako po lagi yung nasa ni Lola Des. Basta po sa picture, lagi po ako nasa labi niya, tapos kinakantong na po ako. Kasi simula po nung nawala yung lola ko na sa mother side, si Lola Des po kasi yung parang ginawa kong lola. Kasi po, hinahanap ko po yung Lola's love na kay Lola Des ko lang din po na-feel. Kay Lola Des ko po na-feel yung Lola's love na hinanap ko simula po ng year 2022 na wala po si Lola ko. Siya po yung nagsilbing lola ko nung na-convert po ako as Seventh-day Adventist. Siya din po yung palagi nag-share ng mga devotional at saka po yung mga Bible verses na may inspired po ako. So, nalala ko po si Lola Des kasi po baby po niya ako sa church. And wala na po kakantong sa akin sa church. Wala na po ako yayakapin kapag end na po ng service. Hindi ko na po siya ulit ma-asar. Hindi ko na din po siya ulit magkikilite kasi po nadami niya po practice pero hindi na po niya magagawa kasi po hindi na po niya kami. Ganun po. Yes, at yan, yung pakimikim. Actually, may kwento dyan, no? May son ko, si John, nakakatuwa, sabi niya, yung mga lola, sabi niya, pag binubulsa sila, parang drugs na tinatago na wag daw ipapakita. Pero alam ko, lahat kayo nabigyan ng pakimkim ni Lola Des, no? So, napakaganda lang na feel nyo na kayo ay love ni Lola Des, naging part kayo na apo niya. Then, I'm sure lahat ng mga original apo ni Lola Des, gusto niya rin na nandun sa church. No, mga apo? Mga apo ni Lola Des, yung original by blood. Nami-miss niya kayo sa church, na sana mag-enjoy din kayo sa pagpunta ng church, pag-attend, yung mga activities sa church. Nakita niyo yung pictures niya? Talagang nag-enjoy siya. Actually, nung nakausap siya ng first day, lahat ng pera niya, nakalista na daw kung sinong bibigyan niya. Wow, sino kaya yun? Dadaan lang daw sa kanyang palad. Pero,
ko lahat kayo nagdaan din sa mga pabulsa ni Lola Tess. Minsan nga daw ay nakasobre pa yan. Kasi nga, nakasulat na bago dumating yung pera. And, syempre, hindi naman matatapos ang gabi ito kung hindi natin mapapakinggan ang ating First Lady nga ba siya ng Mawake? Yes? Tama ba? Siya ang First Lady ng Mawake dahil siya yung asawa ng isang elder. Tama? And I know na marami rin siyang luha noong siya ay medyo kabataan pa. Tissue please! Ayan, so papakinggan po natin sa kanya na kung ano yung mga pabaon ni Nanay Tess. Sige na. I know. Oh, ayan o. Nag-ready na talaga ng maraming tissue dito sa harapan. 1 minute. 5 minutes. 1 minute before Magandang gabi po sa ating lahat. Ang Mawake po ay talagang, pero grabe naman yung first lady. Hindi naman. Lahat po ng taga-Mawake ay alam nila na matagal ko talagang nakasama si Sister Tess. At sa lahat po ay malaki po talagang ambag sa buhay ko, Sister Tess. Lalo na kay Brother Robel, kung nandito si Brother Robel. Kasi backslider po ang inyong lingkod. Pumunta si tatay sa Mawake na masyal. Naganap ng simbahan, hinanap ko yung simbahan, tapos dinala ko si tatay doon. Yung pala, binili na ko ni tatay sa kanila. Kay Sister Tess, kay Brother Abner, at saka kay Brother Gueco. Tapos, binibiro pa nga nila ako kasi daw ang laki ng hikaw ko. Pero hindi po siya talaga malaki, maliit na. Yun po. Tapos simula po noon, pinasyalan nila ako sa bahay, hindi tinigilan. Kahit na parang tinumero yung buhay ko noon. Dahil ako po ay nakapag-asawa ng debotong Katoliko. Na kung gaano katapat ang magulang ko sa Seventh-day Adventist, dinala naman ako sa pamilya na talagang debotong Katoliko. Kaya pinapasyalan nila ako, sobra yung kaba ko. Kasi pag-alis nila, nakasimangot na kasama namin sa bahay. Ang laki ko ng ambag ni Sister Tess tsaka ni Tatay Reyes sa buhay ko. Kasi simula noon, nung pinasyalan nila ako, maliliit kasi yung mga anak ko. Talagang hindi ako tinigilan ni Sister Tess. Tapos, sabi ko, hindi na pwede ito, tatayuan ko na talaga. Parang ang Holy Spirit po talaga ay nandyan. Talagang kinalukay ang puso isipan ko noon. Kaya kahit na masela na kasama ko sa bahay, dahil sa ginagawa ni Sister Tess sa akin, na palagi akong pinapasyalan, ay yun po ang naging way kung bakit po talagang tinayuan ko na yung pagka 7th Adventist.